It's time! Paikutin ang Magic Ruleta! At mukhang marami-rami tayong paiikutan ngayon, so di natin patagalin. Go, Ruleta! Sige, tingnan natin kung sino susunod. Dino Oy, lang. ganda na lang. Ay! Oy! Oh ano my to? gosh. Sino to? So, ay, mukhang sa mga Sino? nakikinig, this is Senator Ping Lacson. Senator Ping Diba? Malayo Lacson. man, malapit din. Ang- Si yun. Oh, kasi ang Ayun incoming. It appears to be Incoming our again, yes. incoming Blue Ribbon Shares. Incoming ba o na-retain lang? Na-retain. Hindi, nag-resign siya. Nag-resign, Incoming ulit. babalik. Oo. Ah, okay. Pero ang maganda naman dyan kay Senator Ping Lacson, no? Kaya bagay rin naman siya dyan sa posisyon na yan dahilan sa isa siya sa pinaka-senior na senator. Literally the most senior, I believe. Oo, so dalawang, diba? Dalawang beses o tatlong beses sabay naging senador. Tsaka may background niya na dating PNP chief, kaya magaling sa investigasyon. No? Yun naman maaasahan natin dyan kay Senator Ping. Pero, nagpapaligaw lang pala eh. Nagtampo kasi, di ba? Nagtampo. Oo, ayaw na yata sa akin ng aking mga Kailangan niya ng fellow. validation. Kailangan niya ng validation. Ano masasabi mo kay Senting Min? Kailangan niya ng lambing nga talaga. And I also wonder, ano kaya ang baka may bagong pasabog si Senator wala na. Ping? Magkakaroon yata, I believe, sa 14. Sa no? 14. So magkakaroon ulit ng Blue Ribbon Committee Oo, hearings. oo. Abangan natin yan kasi syempre at least doon publicized pero sabi naman ng ICI, publicized Ipapublicize na na rin. rin nila. So Keep up na I lang believe lahat. magiging complementary yung mga dalawang investigasyon na yan, di ba? Kasi ang investigasyon naman ng Senado in aid of legislation Correct. para makita natin kung Lagi. mga kailangan baguhin. Tapos mga yung kabila batas. naman for prosecution's purpose. Right. So, Okay. love is sweeter the second time around. They Tama. say. O, diba? At dahil dyan, go Okay. Ruleta! We wish you luck, Senator Ping. Sino na to? Oy! Oy. Sino ito? Itong, one of the Von Trapp children yata ito. Si Senator Risa Ontiveros. Okay. Kasama mo yung child actor, di ba? Sineskwela ka siya. Hindi ko Nagteatro nagteatro siya. Pero hindi ko Diba? kayang kumanta kasi galing ni Senator Risa Risa Ontiveros. Ontiveros. Na nag-release ng kanyang Salin. Well, consistent naman yan, no? Kasi si Senator Risa, ang tanda natin, nagkaroon ng recent survey, siya ang #1 na pinakapinagkakatiwalaan ng publiko at pinakamataas ang credibility. Tandaan natin, kaya nakakulong si Kibuloy, di ba? Sinimulan niya yung Sino ulit investigation nakakulong? na yan. Si Kibuloy, Kibuloy. di ba? Si Tatay Kibs. Ay, mali pala. Okay. Si Kibuloy, tsaka nakita rin natin Sina yung Alice investigasyon. Guo. Si Alice Guo, kaya nakita Dahil natin kay ang Pastillas sa farm, yes. no? Pati yung Pastillas scam. So, very consistent ang track record Yes. nitong si Senator Risa. And syempre, kung hindi siya maglalabas ng salin, para namang hindi yun consistent, di ba? Totoo. Sa optics. Pero isa siya sa mga nanguna naglalabas ng salin. Okay, so go Ruleta! Yan na. Excited ako. Sino kaya yan? Oy! Wow! Oh my God! Artista may rin ba sa to? kanya, Yes. Ay, hindi yata to artista. Ay, Mail to hindi ba mag-deliver yan, ng pizza. CL, ano to? CLTG? CLTG? Si CLTG ba ito? O ito ba yung selfie nga sa Tatay Digong? Sama ka na doon para makaselfie ka sa Tatay Digong, di ba? Miss ka Diba? na yan. Namimiss ko na yung mga picture mo behind Tatay Digong. Pwede naman kayo magsama. Papalapit na raw. It's forthcoming, no? Yung sana naman. At on top of that, he was recently filed, finailan Ng? siya ni Senator Antonio Trillanes. Ng plunder plunder case. Ng plunder Oo. cases, Related na no? naman sa walang kahumpay-humpay na issue ng flood Flood control. control. Pero meron rin yan, di ba? Meron din yang sa, what do you call this? Yung free gift scandal na sinasabi, di ba? Pero ang sabi naman, di ba, sa kanya siya raw si Mr. Malasakit. Di ba? Siya raw yung Mr. Malasakit. Pero yung Mr. Malasakit na yan, ang alam ko, di ba, pinagsama-sama lang naman yung services, hindi naman niya Oo. naglabas Actually, ng bagong batas. Pero ng to be Malasakit fair, Centers, maraming no? mga tao na nagsasabi na, to be fair naman, ilan sa mga bagay na nagbigay ginhawa sa kanila ay yung mga malasakit. Pero alam mo naman, lahat naman ng mga senador, may mga ganyang serbisyo. Oo So it's nga. nothing unique. Hindi, tsaka nagiging ano ka lang aggregator ka na ng mga Yes, serbisyo. exactly. Pre-existing itong mga serbisyo. So, ibig na sabihin, ito. kaya naman pala talaga natin ibigay ang Kung serbisyo sa gugustuhin. publiko kung may sapat na political will. Totoo. Kung Oo, gugustuhin. So nandiyan naman magde-deliver yan, siya nandiyan ng naman pizza yan. later kay Okay, Tatay kay Tatay Pagong. Pagong. Pero Dahil dyan, sasamahan niya na sa dinner doon at Sa perpetual. dahig. Huwag na rin siyang mag-uwi. Okay, Okay, sige, okay. go Ruleta! Boy, Kaya akong susunod. Hey, speaking of, Speaking of, Sabi sunod. lang. at ang favorite guest ng isang hotel sa Makati na tawag nating Manila Peninsula. Grabe. Huwag mong banggitin, hindi pa tayo sponsor. Ay, malay mo, sponsor na tayo ng Manila Peninsula. Inulit pa nga. Ito si Tatay Pagong kanina, tinawagan ko eh. Oh, ano sabi ko, sa'yo? Tapos sabi niya, sasampalin niya raw itong si Trillanes. Diba? Sasampalin niya raw. Tagal. Kasama siya. Kasama sa kinasuhan ni Trillanes, si Tatay Pagong, si Tatay Digong. Ay, okay. Diba? Kasama itong si CLTG Builders dito sa mga plunder. Pero alam mo, para sa akin itong si, diba? You may agree with him, you may disagree with him, pero pagdating dito kay Senator Trillanes, always, no? Lalaban siya.
Right. Lalaban Yes. siya, matapang, at never siyang maglalabas ng kahit ano na hindi naman kahit patay sa datos. Minsan nga, hindi ko nagugustuhan even yung criticism siya sa mga kasamahan natin sa genuine opposition. Pero sabi ko, makinig tayo kay Senator Trillanes kasi he always means well despite the fact that we don't always agree with him. And he never backs down. He never backs never down. backs Consistent. Saka sabi niya rin naman, kung may nakikita kayong baho sa akin, di kasuhan niyo ako. Yes, Oo. yes. So, ganun lang din. No, Diba? tsaka alam mo, nung panahon niya pala, he's the most prolific senator. Pinakamaraming Despite bills and being- resolutions. Despite Diba, being- first term niya, he was First term niya incarcerated. nakakulong. Pinakamaraming Yes. bills and resolutions, sa nakawala na siya, wala ni isang absent sa session, no? Laging nandiyan. Pero pag sasabihin nila, tamad, pinakamaraming bills and resolutions at mga batas na naipasa. Alam mo, nakakulong si Senator Laila de Lima sa, siya yung naging vital doon sa mga Senate hearings para maipasa yung mga panukalang batas ni Senator Laila de Lima. Okay. Sige. Yun. Salamat. Meron pa tayong cover. Go, Roleta! Voice activated, ha? Oo, may AI to eh. Ano ba sabi natin, Kai? Tito Tito Sen, Sen. si Tito Sen. SP, Tito Soto na recently naglabas din ng kanyang Yes, salin, salin. no? Na Si Tito Sen, naglabas Tito ng Sen Verazal. Ano nakalagay? Parang ang mapapansin ko lang tingnan natin parang medyo marami tayong mga friends in mga kapamilya sa government. Yun lang makokomento ko dun sa issue na yun. Oo, grabe rin kasi itong we've seen him grow as a character. So, siya isa, Itong si Tito Sen, ako, dami kong instances na hindi talaga ako nag-agree dyan kay Tito Sen, no? Pero ngayon, na siya ang Senate President, hopefully, ma-handle niya naman yung Senado. Kasi yung Senado parang ang sama. Ang sama ng track nag-suffer ang record, reputation. nag-suffer ang Right, reputation. It used to be the higher chamber talaga, the upper chamber, in a sense na yan daw yung nagiging incubator ng mga magiging presidente ng Pilipinas. Pero ngayon, di ba, parang ang sama lagi ng performance, may nagsusuklay pa ng bigote dyan, di ba, may nagpapagluta tayo. Sana naman, we should bring dignity back to the Senate. Nagiging sarswela. Nagiging sarswela. No? May maraming nagiging payaso dyan. Siguro dahil ginawa nilang family reunion, ilan ba yung magkakapatid dyan, di ba? Para bang gano'n na lang takip-takip, kampi-kampi, tsaka parang walang sense yung argumentation. Dagdag ko, maliban sa nagiging sarswela, instead of doing yung mga ginagawa nila in aid of legislation, ang nangyayari, it's in aid for their own agenda. Kaya nga, yan. The main agenda. Their main agenda. Pero paano plug ba yun? Plug ba yun? Go, Roleta! Pang game show din si SP. Oo nga. Ay. Oy. Nako, from Bago, another head of a bago. chamber to another head of a chamber, mas mahaba ba yung listahan nitong pamilya nasa government? I think mahaba ang listahan nito. Marami Parang mga may kapamilya. template akong nakita, yung kanya mas maraming rows. Ito yung tinatawag nating head ng the bigger chamber. The bigger Bigger chamber. chamber. Speaker hindi na. Boji D. Oo, kamusta naman ba? Ano masasabi ninyo sa kanyang first few months na di ba? Well, may very tricky din yung position na kinuha niya kasi galing sa point na mababa ang hindi magandang reputasyon ng House dahil sa kalagitnaan ng budget process Yes. ay nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Kamara. Hindi ba ito si Kuya Boji? Boji D? Iba tayo sa mga children's Si show. Kuya Boji. Tayo sa children. Pero minsan siguro parang tinitimo niya din yung umaarting mga children sa chamber na Madami pinalilirid yun. niya. Madami yun, mga children sa Yung mga chamber. nililit kasi nag-games. Oo. Oo, alam mo, Diba? kagaya ng sinabi mo, parang nagkagulo na rin sa Kongreso at kailangang ibalik yung dignidad ng Kongreso natin. Pero he was thrown all of a sudden into leadership, no? Dati lang, one term pa lang yata naging congressman niya, mas matagal siya sa local government unit. Ang sabi ko nga, ibang animal ang House of Representatives. Ibang animal ang national politics, no? Pero I think wala pa naman tayo naririnig na medyo negative, no? So let's see. Let's see. Ako, gusto ko lang sabihin na parang ang expectation na lang natin ay may something negative na gaslight na talaga natin. yung Nakaka- Correct. Yes. Oo nga, no? Okay, Good catch, Carlo. Okay, dahil Oo. dyan, Sige, go, sana ulit. positive yung next natin sa Oo, ruleta. sana Okay. positive. Here we go. Positive Nako, ito nga ay itong ba? utusan. Bawal Wag niyo- utusan ang ating Finance Secretary Ralph Rex. Ano Let sabi niya? him be. Sabi niya Pero daw- nagka-diskusyon siya nung isang CLTG na kasama natin kanina patungkol dun sa... Wag daw siyang utusan. Ano sabi? Hinihingi po namin sa inyo, wag niyo kami utusan. Utusan. Oo nga. Tama ba yun? Bilang isang co-equal part ng government? Oh, hindi naman talaga dapat inuutusan. Siguro, pero siguro pino-point out kasi trabaho naman ng meron kasing oversight powers naman, di ba? Oversight powers ang legislatura para makita kung yung mga pinasinilang batas inaasikaso ba talaga at ini-implement properly. Kasi meron tayong tinatawag na konsepto na executive impoundment na pinasa yung panukalang batas pero hindi na-execute properly, no? Pero wag mo utusan. Umutusan. Pero Hayaan mo. ewan ko, di ba team Pinas dapat tayo dito? Pero kayo nasa pamahalaan, kung kakabuti naman, ba't unahin natin yung palagay mo na
uutusan ka. Ano, issue ba to ng Tsaka, pride? Na-hurt ba yung feelings mo? Was that the correct response? Alam mo, natalo tong si Ralph Recto dati bilang senador dahil pinasan niya yung VAT, di ba? O shoutout Yes. pala sa magbabayad Bayad ng ng third VAT. quarter VAT na due gusto- kahapon. Oo. Tsaka lahat kada bili mo ng kahit na anong mga sardinas, wag mo sabihin na hindi ka taxpayer just because hindi ka nagbabayad ng income tax. Lahat tayo taxpayer dahil pagbili mo ng pagbili mo ng mga basic goods, mga services, nagbabayad ka ng VAT, At no? dahil dyan, lahat tayo may karapatang makialam sa gobyerno natin. Tama. Hindi lang. Dahil dyan, tama go yan. Roleta! Okay, sino yan? Sino? Excited tayo. Oh! Yes, ma'am. Si attorney/representative Rene Rene Co. Co. Na isa rin nag-submit ng kanyang salin Salin. na parang sa kumpara sa number of digits na nakikita natin, pero mas nasa lower side to 6 digits lang, 280,000. Oo. Alam mo, may nabasa nga ako, 280,000. Grabe yun, ha? Kasama na dyan yung mga naipon mo simula nung bata ka pa, binigay sa'yo ng mga magulang mo, pati mga relo mo, sapatos mo, kung pwede, di ba? Yan yung mga ari-arian nila supposedly doon sa SAL, and 280,000. Pero, ang sabi ba naman ng isang comment wow, nakapag-ipon siya kaagad, 280,000. Hindi po ganon, di ba? Yung 280,000 na yan, lahat yan. ng ari-arian mo, kasama ng mga binigay sa'yo ng mga magulang mo, at yung mga kahit na relo, di ba? Kahit na ano, basta may Laptop, presyo yan, yes. laptop, kasama yan doon sa 280,000. So, I think siya yung pinakamahirap na congressman ngayon. Hindi natin alam. Sana kasi mag-release ng SALN Yun naman nga. yung mga ibang mga leaders. oo nga. Exactly. I stand corrected. Oo, I stand oo. corrected. Exactly. Sa ngayon, siya yung parang pinaka. So, Pinaka. pagpatuloy natin sa show siguro, ang ating SALN Release Challenge, sana patulan ng ibang mga leaders I natin. think maganda maging segment yan. No? Tignan natin kung sino yung Mag-pitch na naman natin. Dalawa na pang pitch natin. May main agenda. Sabi niya raw, Sal and reveal daw yung Sal and magiging reveal. Segment. Jermaine. Okay. Para po sa mga hindi nakakaalam, ginising ko lang po yan kanina umaga dahil may sakit si Cleve at pumayag naman, di ba? Kanad ka rin eh. Baka ikaw susunod. Go, Roleta! Oy, Oh. sino ito? Kaya lang, si Kiko Aquino D. Kiko Aquino D. Kaibigan natin. Ayan, sumulat siya, no? Sumulat siya this week. Twice yung grupo nila, Ombudsman. Through Tindig Pilipinas. Pilipinas. Now, sana, wag naman daw natin kalimutan yung mga nangyari doon sa confidential funds, di ba? Doon sa sinasabing procurement, doon sa DepEd, yung sinasabing mahigit 2 billion pesos na di umano umikot-ikot doon sa bank account ni Vice President Sara Duterte, tsaka nitong si Rodrigo Duterte. No? So pinapaalalahanan niya lang sa atin na hindi tayo ma-stuck sa isang skandalo kasi ang gagawin na lang ng mga tao dyan pala is para makalimutan yung ginawa nilang kawalang hiyaan, gagawa na naman ng bago skandalo. Hindi pwedeng ganon. So papagalingan ng skandalo? Oo. Yeah. Parang selective amnesia. And dagdag ko lang, ganun kasi mag-cope na yung mga Pinoy, di ba? 6% ini-ignore na lang yung Ini-ignore na problem. yung problema, pero hindi po yun yung tamang kasagutan dito. We have to hold people accountable. Pero going diba? back to Kiko Aquino din, no? Sabi, nakita ko yung tawa ko ng tao kasi kilala ko na to si Kiko, bata pa lang no? Bata pa lang kami, bata pa rin. Bata pa rin naman Bata pa tayo, rin di ba? Yung placard niya doon sa EDSA rally is, our country is so fucked up, di ba? Even us introverts must come out. So, ibig sabihin talagang bagay na bagay sa kanya introvert. Pero Pero alam hindi mo tatawaran ng tapang yan. Lumusob yan sa West Philippine Sea, di ba? Sa correct. silang mga Yes. operasyon. Atin ito. Yes. Tsaka apo yan. Nasa pedigree yan eh. Apo yan ni Ninoy at Cory at pamangkin Okay. ni Pinoy. Pinoy. Alright. Okay, mukhang marami pa tayo. Meron pala tila. Go, Roleta! Meron pa ba? Marami pa. Ang dami namang newsmaker this week. Happy Halloween! Ay, sorry. Ano ba ito? Ay, si VP Inday Sara Duterte Inday pala to. Sara. Na Bakit? hinahanap ng kanyang amang si Tatay Pago. Balita ko, sinabi niyo na daw kung saan niya ginamit yung Saan niya nga ba ginamit? funds. Hinahanap niya daw si Zaldico. Zaldico. Di ba? Wala na siyang confidential funds. So, meron ka pa palang confidential funds? Doon mo ginamit? At Kung saan teka, hanapin si Zaldico? hindi naman mandato niya yun, di ba? Hanapin si Zaldico as Vice President of the Yes. Philippines and DepEd DepEd Secretary. Secretary. Gusto mo naman pala mag-PNP chief eh. Baka naman palitan mo na lang kaya si sino ba PNP chief kayo? Dami na rin. Wala pang ibang ruleta na rin. Ruleta. Wala na kasi si General Torre. Correct. Di ba? Pero siya pa rin ang 4-star general, di ba? Pero ang tanong ko, Tol, usapin ng SALN, kailan kaya i-release yung kanyang SALN? Isama natin sa SALN challenge to si Ilabas VP na Sara. yan. Basta alalahanin Oo. natin, 2 beses ko hiningan niya ng salin, never niyang nilabas. Never nilabas nitong si VP Sara. Ang sabi niya, wala naman daw bago dito sa nilabas si Boying Rimulya kasi available na daw talaga yung salin niya. Hiningi ko 2 beses yung salin mo, madam.
Madam, unang beses, sinabi po, nung sinulatan ko kayo, sinabi ninyo, kunin ko dito kay Ombudsman. Sumulat ako kay Ombudsman, ang sabi, kunin ko raw sa inyo. Humingi na naman ako sa inyo ng sulat, hindi nyo na po ako pinansin, Madam. So, Baka pag huwag niyo po nanawagan sabihin ka na ngayon hindi noon, bago. Manawagan. Nananawagan po ako sa nawawalang SALN ni Sara Duterte. Magpakita po sana. Kung nakita nyo po sana, tawagan nyo lang po ang aming programa. Okay. Okay. Dahil dyan, go Roleta! Sino ito? Si Leandro Leviste. Oo, si Representative Leandro Reviste. Mukhang parang bagong boto Bagong lang boto siya dito. Bagong boto. Bagong boto siya dito Bagong sa... boto siya sa Okay, so larawan sabi na nila, ito. ano take nyo? Parang sabi nila, self-made daw itong si... Paano ka magiging self-made billionaire kung ikaw ay isang nepo baby? Can you explain it to me? Well, beneficiary siya ng, syempre, definitely ng influence ng kanyang nanay, di ba, ng kanyang pamilya, Leviste pa yan, no? Pero siguro naman, meron naman siya sigurong hard work dun sa kanyang kumpanya, yun siguro. Pero hindi ba kakaiya na beneficiary siya nitong mga influence at power na ito, no? Pero hindi yan ang dahilan kung bakit siya nasa news. Kaya siya nasa news recently is because meron siyang in-expose sa press conference sa cellphone May pa, di ba? tumawag, May yes. tumawag. Tapos sinabi niya yung isang USEC daw ng DPWH, USEC na in-appoint ni Vince Dizon, kasama rin daw sa korupsyon at related din daw sa Ano mga nangyari contractor. sa official na yun? Oo, edi yung official na yon nag-resign. Kasi sabi niya, Agad-agad. we cannot, agad-agad, we cannot weaken and expose, unduly put the DPWH in this position, kahit na hindi totoo yung mga sinasabi na yan, magre-resign na lang ako. And then afterwards, umamin yata itong si Congressman, di ba, na hindi naman pala, nagkamali daw siya sa pangalan. So ano to, usapin ba ito ng Delikado pagiging yan, ha? responsable bilang isang tinitingalang leader? Ngayon kasi may natural prominence ka na, may influence ka na, baka mahalagang maging mapanuri. Oo, itong si Yusek Ari Perez, sabi naman nila, okay daw yung track record nito, no? Pero napilitang mag-resign for the sake of the agency. Para sa akin lang, no? Hindi naman ito laro-laro, no? I think it is incumbent upon our public officials to at least be accurate in terms of pulling somebody, di ba, into a national scandal. Wala itong pinagkaiba. Sa totoo lang, ha? Pasensya ka na po, Congressman Leviste. Pasensya ka na po. Yung ginagawa niyo pong yon ay walang pinagkaiba sa paglalabas ng drug matrix na unsubstantiated ni Tatay Digong. We actually deserve accuracy sa ating mga public officials at sa ayaw mo sa gusto, ikaw ay nandyan na, sa public official ka na, please be accurate in the things that you do and say, and hindi ka pa dapat ganyan kay responsable. Magpapatawag ka ng press conference, yung pala, mali yung impormasyon mo. Okay. Ano naman kaya ang susunod na sasabihan natin sa ating Go Roleta? Okay, roleta na! Si Colonel... Magkasing pogi yata sila ni Congressman Leviste. Si Colonel Guteza? Guteza. Nasaan na ba ito? Nagbabasa ng script. Ay, yung may ngayon? Ano matatandaan? Baka nakalimutan na ng sambayan ng Pilipinas si Colonel Gutesa ang surprise witness. Witness, yes. Ni Senator Marcoleta sa isa sa mga huling Blue Ribbon Committee na tumanggi na magkaroon ng Senate protection dahil siya naman daw ay armado at siya naman ay trained na armed. Oo, balikan natin. Ano nga ba yung binulgar niya? Ito yung tungkol doon sa basura. Oo, sila yung nagpatunay sa lipunan na may pera sa basura. Di ba, pero ito yung maalala ko, hindi ko makalimutan dito is yung kino-coach siya. Tapos sabi, basahin mo. Basahin May na-miss mo, ka eh. oo. Tapos si Marcoleta pa yung nakapansin na may na-miss, no? Para bang openly, para namang embarrassing na kino-coach mo yung witness na ikaw mismo ang nag-procure, no? Talagang so nasaan memorize. siya ngayon? Baka At tinuturuan sinasabi na siya ng DOJ, I believe, or ng NBI. So, Okay, sana naman pa siya okay. kasi bahagi pa rin to ng pagtutugis natin ng katotohanan. Hindi naman sana isang beses ka lang magpapakita dahil may mga dinawit kang pangalan at kailangan natin bigyan ng susugan ng ebidensya at ibang impormasyon. Tsaka hindi pwedeng gano'n na binabasa mo lang yung hinanda sa yung affidavit. No? Abogado po ako, alam na alam ko po yung mga ganyan na dapat nanggaling po sa inyo yung kwento, hindi po yung parang pinakain lang sa inyo yung kwento. At syempre, karang dati, laging bitin tong roleta segment natin. Marami tayong pwede pang sabihin, may mga mukha tayong hindi na itawag, pero kailangan na nating putulin ng segment.